Pangsyam na kabanata. Nay, nasan yung mag-ama ko? Nang magising kasi ako ay wala na sila sa tabi ko, wala din sila nung lumabas ako ng kwarto. Nadaanan ko sila nung bumili ako ng tuyo, nakikipaglaro sa mga bata. Sagot nito, umupo ka muna at kumain. Tumango na lang bago umupo at nagsimulang kumain. Pinagmasdan ko si nanay parang, ang happy niya ngayon at ang fresh, napansin ko din yung buhok niyang ayos na ayos. Nay, saya natin ah. Nginisihan ko siya. Nadiligan ka ni tatay. Nilunod ako sa dilig kagabi ng tatay mo. Sagot nito kaya napangiwi ako. Ayan tuloy puyat na puyat. Nanay, kadiri, kumakain yung tao eh. Ikaw nagsimula. Umirap ito sakin. Makadiri ka, parang hindi ka nadiligan ah. Hindi ako dinidiligan ni Arkhay, no dilig hanggat hindi kinakasal. Malalanta ka niyan. Tumawa ito ng parang bruha at lumabas ng kusina. Ibang klase madiligan yung nanay ko, nagiging baliw. Pagkatapos kong kumain ay lumabas ako para hanapin, ang mag-ama, nakita ko sila sa may court na naglalaro ng basketball. Nakasando lang si Arkhay kaya kitang-kita, ang maganda niyang katawan, ang daming malalantod na nanunood at kulang na lang maglaway. Kapag ako inaya niyan, 1 linggo kaming hindi titigil. Dinig kong sabi ni Bandang. Kapitbahay naming mataba na may 3 asawa. Mahiya ka Bandang. Sabi ko kaya napatingin sila sakin. 3 na asawa mo, dadalihin mo pa yung akin. Inirapan ko siya bago pamwesto sa pinakaharap, napatingin naman agad sakin si Arkhay. Binigay niya yung bola kay Richer bago ako lapitan. Nag-aya si Richer, mahimbing tulog mo kaya hindi nakita Jin Isang. Sabi nito at hinalikan ako sa labi. Good morning. Good morning din. Nginitian ko siya. Pawis na pawis ka. I have a towel here. May dinukot siyang panyo sa bulsa niya. Kinuha ko sa kanya yun at pinunasan ang pawis niya. Hindi pa ba kayo tapos maglaro? Tanong ko. I promised to Jama that we will playing until he want. Tugon nito. Namiss ako ng mga bata, gusto ko silang pagbigyan. Lalo akong napangiti sa sinabi niya. Kahit bumalik yung alaala niya at matino na, ang pag-iisip niya hindi pa rin niya makalimutan, yung mga batang nakasama at nakalaro niya. Okay lang, manunood na lang sa inyo. Sabi ko, Nanay, napatingin kami kay Richer na tumatakbo palapit sa amin. Nanay, tumalon ito kaya agad ko siyang binuhat. Amoy pawis na ang batang mata ko sa didi. Lalero kami nanay, masaya kalaro si tatay po. Sabi nito, huwag kang mang-aaway ah. Pinunasan ko ang pawis niya sa likod. Kapag gutom ka na, puntahan mo lang ako dito. Panunuulin kayo ni nanay. Opo, bumalik na yung dalawa sa court, umupo naman ako sa hagdan at pinanood sila. Umayaw sila sa basketball at ngayon ay naghahabulan sila. Taya ate, habol mo ako. Sabi ni Richer sa pinsan. Hinabol naman siya ni Aubrey, natawa na lang ako, dahil hindi makataya si Aubrey, dahil ang bagal niyang tumakbo. Ayaw ko na, pagod na ako. Umupo ito sa gitna ng court. Ayaw na daw ni Aubrey. Nilapitan ito ni Arkhay. Punta ka kay Tita Ryle mo. Opo, tumakbo naman palapit sakin si Aubrey. Pinunasan ko ang likod niyang pawisan at inayos, ang pusod niyang gulo-gulo na. Naglaro lang sila ng naglaro, halos lahat yata ng larong kalye ay nilero nila, huminto lang sila nung 10:00 na. Pagod na pagod ang mga itong umupo malapit sakin. Sino gustong merienda? Tanong ni Arkhay. Gusto namin kaso wala kaming pera. Sabi ni Wally. Lilibre mo ba kami? Syempre naman, di ba dati ako ang nililiber nyo? Sagot ni Arkhay kaya napangiti ang mga bata. Ngayon pa lang nakikita ko nang hindi magsisisi si Richer na si Arkhay ang naging tatay niya. Ryle, daan muna tayong tindahan nila Buraykit bago tayo umuwi. Sabi nito at tumango lang ako. Buhat niya si Richer habang buhat ko naman si Aubrey tapos yung mga bata ay kasunod namin. Pabili malakas na sigaw ng mag-ama. Pabili. Ito na lintik. Inis na sabi ni Buraykit. Makasigaw, bibilhin niyo ba ang tindahan ko? Hindi po. Sagot sa kanya ni Richer. Konti na lang po tinda niyo eh. Hey, ano ba inyo? 10 coke mismo po tsaka 20 fudgy bar. Sagot ni Arkhay. Magkano po? Sandali. Inabot ni Arkhay ang soft drink sa mga bata, syempre pati kami meron maliban kay Richer kasi bawal. Yung fudgy bar naman ay tig-2 kami.
Si Archer na talaga ang gusto kong makasama habang buhay, kapag iyan nawala pa, hindi na ako mag-aasawa. RK, saan ka pupunta? Ang tanong ko nang makitang bihis na bihis siya. Napatingin ako sa orasan at 3:00 pa lang ng madaling araw, wala rin naman siyang sinabi kanina na aalis siya. May aasikasuhin lang ako. Nakangiting lumapit ito sakin. Babalik din ako agad. Balik ka agad ah. Nakangusong tiningala ko siya. Opo. Sinapo nito ang 2 pisngi ko at hinalikan ako sa labi. I love you Ryle ko. Mahal din kita lalipap ko. Natawa ito, kinurot niya ang pisngi ko at hinalikan ako sa noo. Nilapitan nito si Richer at hinalikan sa ilong bago lumabas. Bumalik na lang ulit ako sa pagkakatulog. Nang magising ako ay wala na sa tabi ko si Richer, lumabas ako ng kwarto at nagtungo sa kusina, nadatnan ko doon ang anak ko na kumakain. Wala pa po si RK. Tanong ko kay nanay at dumiretso sa lababo. Naghilamos ako at nagmumag bago maupo sa tabi ni Richer. Wala pa, sagot ni nanay. Magkasama silang umalis ng tatay mo kagabi eh. Saan naman kaya nagpunta ang mga yon? Bulong ko. Napailing na lang ako bago sumalo sa anak ko sa pagkain. Nanay, anong oras uuwi si tatay? Tanong nito. Sabi niya magreralo ulit po kami. Baka pauwi na yon. Sagot ko lang dito. Siguradong may pasalubong ka din doon. Tumango lang ito at nagpatuloy sa pagkain. Nang matapos kaming kumain ay nagtungo kaming dalawa sa kwarto, pinalitan ko siya ng damit at tinanggal ko ang pampers niya. Nanay, labas po ako. Paalam nito. Hindi po ako takbo promise. Very good, bawal ka munang tumakbo dahil sasakit tagiliran mo. Tumango lang ito bago lumabas ng bahay, ako naman ay lumabas din. Pumunta ako kila Richie. Tita, sinalubong ako ni Aubrey. Nasaan si mama at papa mo tanong ko? Si papa tulog po, si mama ko nagre-review. Sagot nito. Tapos po ako dito lang kasi ayaw ko sila maistorbo. Kasama mo na ako. Binuhat ko siya at umupo kami. Chismisan na lang tayo. Nakipagchismisan lang ako kay Aubrey habang hinihintay si RK, pero lumipas, ang tanghalian ay hindi pa siya umuwi, ganun din si tatay. Hinintay ko ang gabi pero wala pa rin hanggang sa dumating ang kinabukasan. Nag-aalala na ako, ganun si nanay baka kung napano na yung dalawa na yon. Baka nambabae na, sabi ni Richie kaya sinaman ko siya ng tingin. Joke lang. Huwag ka na lang magsalita, hindi ka nakakatulong eh. Sabi sa kanya Ella, baka po importante lang talaga ang ginawa nila, baka po pabalik na yon. Baka may nangyari ng masama sa mga yon. Sabi ni nanay. Huwag kang nega nanay. Inirapan ko ito. Baka nga may importanteng ginawa lang. Naghintay pa kami pero lumipas ang maghapon ay wala pa rin sila. Lumipas ulit ang ilang araw hanggang sa umabot ng linggo pero walang tatay at RK ang lumitaw. Siguro hindi na tayo love ni tatay. Umiiyak na sabi ni Richer. Hindi na nila tayo love. Tawagan mo kaya si Kuya Earl, tanungin mo. Sabi ni Ella at inabot sa akin ang cellphone niya. Kinuha ko naman yun at dinial ang number ni Earl, ilang ring lang ay may sumagot agad. Earl, si Ryle to. Nakita mo ba si Archer? Si tatay kasama mo? Tanong ko. Archer contacted me yesterday, he said he's with you. Kahit hindi ko nakikita ay alam kong nakakunot ang noo niya. What happened? Kasama kami. Anong kasama? 1 linggo na silang hindi bumabalik ni tatay. Tumulo ang mga luha ko. Nambabae ba siya? Kung oo, bakit dinamay niya pa si tatay? I don't know too. Sagot nito. But RK don't do that, maybe something bad happened to them. Pwede mo ba akong tulungang hanapin sila? Baka kasi kung anong nangyari sa kanila eh, si Richer iyak din nang iyak kasi miss na niya tatay niya. I will help you, just wait for my call. Maraming salamat. Pinatay nito ang tawag, binigay ko kay Ella, ang cellphone niya at tinabihan ang anak ko umiiyak pa din. Hahanapin natin sila, sabi ko dito, baka may surprise lang sayo si tatay mo. Nanay, kahit wala na pong surprise si tatay, basta balik na siya pati po si lolo. Sabi nito, tahan na, pinunasan ko ang mga luha niya at niyakap siya. RK, nasan ka ba? May balita ka na? Tanong ni nanay. Iling lang ang naisagot ko bago lapitan ang anak kong nakatulog na sa sofa. Magdadalawang buwan na, nagsalita si Richie.
Baka iniwan na talaga nila tayo, baka ginasto lang tayong makita ni tatay, baka binayaran niya lang si Lollipop na maging mabait, baka hindi talaga nakakaalala si Lollipop. Huwag mong sabihin yan, babalik si tatay, nilingon nito si nanay. Tingnan mo itsura ni nanay. Ang payat na, walang maayos na tulog at laging umiiyak. Raiche, babalik sila. Pulsigidong sabi ni nanay. Kailan pa nay? Kung gusto nilang bumalik sana nagpakita na sila agad, sana hindi na nila tayo pinagmumukhang tanga. Nagmamakaawang tumingin ito sa amin. Ate, naitigil na natin ito, di ba nabuhay naman tayo ng ilang taon na wala si tatay? Di ba ate na kaya mo ng 3 taong wala siya? Raiche, nasasaktan ako para sa inyo, tuwing nakikita ko kayong nahihirapan at nasasaktan, kumikirot ng sobra ang dibdib ko. Hindi ko kaya anak. Humagulgol si nanay kaya napaiyak na lang din ako. Mahal na mahal ko ang tatay mo. Raiche, lahat ng pangako ni Lollipop sa atin tinutupad niya. Pinunasan ko ang mga luha ko. Huwag natin silang sukuan. Ate, oo tinupad niya, pero panandalian lang. Umiling-iling ito. Pagod na ako nay, ate. Diretso itong lumabas ng bahay, nilapitan ko si nanay na umiiyak at niyakap. Masama lang loob niya nay. Sabi ko dito. Tahan na po, babalik sila. Sana nga anak. Sana nga, Raiche kain na malambing kong sabi dito. Tapos na po. Tipid na sagot nito at bumalik sa pagbabasa ng libro. Napahinga na lang ako ng malalim, wala na, ang malambing kong baby Raiche, isa na siyang tahimik na bata. Anak, nakaayos na ba ang gamit mo para sa pag-alis natin bukas? Tanong ko at tipid na tangulang, ang sinagot niya. Sige, lalabas na si nanay. Napahinga na lang ako ng malalim bago lumabas ng kwarto namin, nadatnan ko si kuya doon na nagbabasa ng mga papeles. Ready ka na ba bukas? Tanong ni kuya. Tumango lang ako at umupo sa harapan niya. Aalis na kami bukas sa lugar na ito, titira kami sa bahay ni tatay. Ako ang mamamahala sa ibang mga negosyo ni tatay, dahil yun ang hiling ni kuya, ayaw niyang bumagsak ang mga pinaghirapan ni tatay kaya pumayag na ako. Hindi ko alam kung ilang buwan na ang lumipas, hindi na namin sila nakita, hindi na sila nagparamdam. Umaasa pa rin ako na babalik sila pero sila nanay ay sumuko na. Pati ang anak ko ay sumuko na at hindi na umaasang babalikan kami ng tatay niya, ang pagmamahal niya sa ama niya ay naging pagkamuhina. Hanggang ngayon ba kuya, wala pa rin? Tanong ko. Seryoso akong tiningnan nito at umiling. Lagi mong tatandaan ang mga inaral mo. Pag-iiba nito ng usapan. Sindakan mo sila. Magaling ako dyan kuya. Ngumisi ako. Sindak ng profesional na tagapagmana ang ibig kong sabihin Ryle, hindi sindak ng isang sanggano at barumbado. Seryosong sabi nito. Kuya, I can handle myself, ako na ang bahala sa pamumuno ko sa mga trabahong iniwan ni tatay. Tumayo ako. Sisindakan ko sila sa paraan na gusto ko kaya chillax ka lang dyan. Napailing-iling lang ito. Nginisihan ko lang siya bago lumabas ng bahay, pupunta ako kila Iska. Isasama ko sila sa akin sila magtatrabaho. Handa na ba kayo? Nakangising tanong ko nang makapasok. Ay ready na sobra. Tinapik ni Po ang dalawang malita. Sa wakas makakaalis na ako sa lugar na ito. Pahihirapan kita, alalahanin mo magiging yaya ka ng mga bata habang si Iska at Behag ay magtatrabaho sa opisina kasama ko. Umirap ito. Hindi mahirap alagaan ang mga bata, lalo na si Raiche. At least level up ako. Naglakad na parang modelo si Iska habang kumakaway. From pokpok to office girl. Mama, maganda naman po ikaw. Sabi ni Isa at niyakap ako sa bewang. Thank you po, Ninang Ryle. Okay lang yun Isa. Ginulo ko ang buhok niya. Basta mag-aral kayong mabuti. Opo. Ano bang magiging trabaho namin? Tanong ni Behag. Security guard ka, tapos si Iska ay assistant ko. Sagot ko. Wow, tapos ako yaya. Madramang humawak si Pooh sa dibdib niya. Kung nandoon si Pogi o kaya si tatay mo, abay mag-enjoy ako Ryle sorry. Hindi, okay lang. Nginitian ko siya. Hanggang ngayon ba wala pa rin? Tanong ni Iska. Umiling ako kasabay ng pagtulo ng mga luha ko. Ryle, nilapitan ako ni Pooh at niyakap. Ewan ko na, gusto kong umasa pa pero parang wala na. Umiiyak kong sambit. Nasaan na ba kasi sila? Si Raiche, galit na sa tatay niya tapos si Raiche galit na galit naman kay tatay.
Ryle, huwag kang umaktong malakas sa lahat ng oras, kapag malungkot ka nandito lang kaming mga kaibigan mo. Buti pa kayo nandito, samantalang yung taong inaasam-asam kong makasama, nangako na hindi na ulit iiwan, ay wala.